questioning. Do you think that your husband and Jacqueline were messing around? Oh, I know they were. They were, and how do you know they were? Because he'd spend he'd spend a lot of nights down there with the doors locked. Did you ever confront him about it? I was told that basically to mind my own business, he's going to do what he wants to do, and if I don't like it, I can get that out of the house. Noong October 5, 2015 sa Lothian, Maryland, USA, isang nakakakilabot na pangyayari ang yumanig sa isang pamilya. Isang tunay na kwento ng kasalanan, galit at matinding pagsiselos na nauwi sa isang malagim na krimen. Ang kwento ay nagsisimula sa isang mag-asawang Anastasi. Si Anne Marie na minsan ay tinatawag ding na Dina o Anne na 42 years old, isang housewife, at si Anthony Anastasi na 40 years old, isang remodeling contractor, part owner ng isang maliit na negosyo na may kinalaman sa ahas. Meron silang 5 anak na nakatira sa Lothian, Maryland sa Anne Arundel County, isang lugar na tahimik at hindi masyado kilala. Isang araw nagkaroon ng kakaibang tawag ang mga otoridad. Ang boses sa kabilang linya ay tila hindi seryoso at parang casual lang. Ayon sa tawag, si Anthony ay natagpuang wala na at ang unang nakita ng mga otoridad nang pumasok sila sa bahay ay isang magulong lugar. Puno ng mga crates ng pagkain, mga labahan at mga damit, marumi at magulo. Pero sa mga sumunod na oras, nalaman nilang ganun lang talaga ang pamumuhay ng pamilya. Nakita ng mga otoridad na si Anthony ay nakahiga na may tama ng armas sa kanyang sentido gamit ang isang .45 caliber. Mukhang isang voluntaryong pagtatapos ng sarili ang nangyari. Dahil may isang malinis na sugat at may tinatawag na stippling na isang marka sa balat na lumilitaw kapag ang armas ay naiputok ng sobrang lapit. Si Dina ay nagsabi rin na si Anthony ay may mga problema sa kalusugan at laging depressed, kaya't iniisip nila na ito ay isang voluntaryong pagtapos ng sarili. Habang lumalalim ang investigasyon, tinanong ng mga otoridad si Dina tungkol sa kanyang 5 anak at napag-alamang meron pa silang ibang kasama sa basement. Ito'y si Jacqueline Irene Riggs, 25 years old. Siya ay hindi nagpapakita o nakikipag-ugnayan. Ayon kay Dina, si Jacqueline ay naninirahan sa basement ng kanilang bahay. Ibinahagi rin niya na huli niyang nakita si Jacqueline habang nagtatalo sila ni Anthony. Narinig umano niya na nagalit si Anthony at itinulak si Jacqueline palabas ng kwarto. Pumunta ang mga pulis sa basement upang hanapin si Jacqueline. At nang makarating sila doon, narinig nila ang malalakas na tunog ng heavy metal music na nagpapatindi sa nakakakilabot na paligid. Nang pumasok sila, natagpuan nila si Jacqueline. Ito'y nakahandusay sa isang carpet na puno ng pulang likido. Si Jacqueline ay mayroong 20 na atake gamit ang isang matulis na bagay at may 22 na pagkabasag sa labi. Ang kanyang mga braso at mga kamay ay may mga marka na tila ito'y dumipensa laban sa umatake o mga umatake. Ang buong basement ay puno ng kalat at may mga tornilyo sa bintana na nagsasabing pinipilit isara ito mula sa loob. Ayon naman sa sergeant na nag-imbestiga, tinawag itong murder-suicide o pagpaslang pagkatapos ay voluntaryong tinapos ang sarili. Pero nang magsimula sila mag-imbestiga pa, ang mga detalye at ebidensya ay nagtuturo sa ibang anggulo. Nakita nila ang casing ng bala mula sa isang .45 caliber na armas. Kaya inisip nilang iyon ang ginamit na armas sa pangyayari. At ito nga ay malapit sa kamay ng biktima na si Anthony na nakahiga sa sahig. Pero nang kinolekta nila ang isang peraso mula sa temple part ni Anthony, nakitang ang bala na nakuha mula sa kanyang ulo ay hindi tumugma sa casing ng bala at ang armas na nahanap. Ang bala mula sa kanyang ulo ay isang .380 caliber. Nang sinubukan nilang pagsamahin ang bala at ang armas na nahanap, nakita nilang imposibleng tumugma ito dahil kung tinutok ang armas, babagsak lang ang bala. Ibig sabihin, hindi posibleng si Anthony ang gumawa nito sa kanyang sarili. Hindi niya voluntaryong tinapos ang lahat. Na magsimula sila magtanong kay Dina, ang asawa ni Anthony, tungkol sa relasyon nila. Sinabi niyang puno ng abuso at kontrolado ang kanyang mga galaw. Sinabi niyang isang masamang asawa si Anthony at paminsan-minsan ay tinutok pa ni Anthony ang armas sa kanya. Pero sinabi rin ni Dina na si Anthony ay isang mabuting ama sa mga anak nila at mahal na mahal siya ng mga anak niya. Magkaibang pananaw lang ang lumabas depende sa taong tatanungin. Sa mga anak, mabait si Anthony. Pero sa iba, isang masamang tao siya. Pumasok na dito si Jacqueline. Si Jacqueline ay isang babaeng malapit kay Anthony. Dati silang nakatira sa Michigan kung saan nagsimula ang 3 taong romantikong relasyon sa pagitan ni Jacqueline, ni Anthony at ang asawa niyang si Dina. Oo, tama ka ng rinig, 3 sila. Ayon kay Jacqueline, pagkatapos ng unang pagkakataon,
Hindi na niya gustong magpatuloy sa ganoong setup. Pero si Anthony ay gusto pa rin ito. Nang lumipat sila sa Maryland, sinabi ni Anthony na isasama siya sa kanilang bahay at siya ay titira sa basement. Si Jacqueline ay naging mas malapit kay Anthony at ayon kay Dina, alam niyang may nangyayari sa dalawa dahil madalas mag-overnight si Anthony sa basement at laging binubuksan ang pinto ng basement. Nagkaroon sila ng problema sa relasyon kaya tinanong siya ni Dina at sinabi ni Anthony kung hindi siya kontento, maari siyang umalis. Sa kabila ng lahat ng ito, si Dina ay nakipagtulungan sa investigasyon. Nirekomenda nila na kumuha siya ng powder residue test, isang DNA test at isang polygraph test na nakitang walang anumang problema. Pero ang anak nilang 13 years old na hindi pinangalanan at hindi ipinakita ang muka dahil nga sa kanyang edad ay labis na naapektuhan ng pagkawala ng kanyang ama. Hindi niya kinaya ang emotional stress at sa isang pagkakataon sinubukan niyang tumakas sa investigasyon. Nasa proseso na ang lahat ng mga test nang biglang magbago ang mga pangyayari. Isang lalaki ang tinatawag na Gabriel ang sumulpot na hindi galing sa magandang pamilya. Naghahanap siya ng emosyonal na suporta at pamilya. Inalok siya ni Dina kung papastang siya ng dalawang tao, maaari siyang sumama sa kanilang pamilya at maging bahagi nila. Hindi niya ito tinanggihan dahil gusto niya magkaroon ng pamilya. Ginawa ni Gabriel ang kailangan niyang gawin at natagpuan ng mga otoridad sa kanyang cellphone ang isang text message na nagsasabing, "I'm gonna slip the girl and buzz at the dad." Ito ay isang malinaw na pahayag na nagpapakita ng plano nila na atakin ng dalawa bago pa man sila dumating sa bahay. Pagkatapos makita ito, agad nagsagawa ng operasyon ng mga otoridad at nahuli si Gabriel. Hindi siya naging agresibo bagkos ay puno siya ng pagsisisi. Inamin niya agad ang lahat, kung paano nangyari ang mga insidente at siya ang mastermind sa buong plano. Noong gabing iyon, ang 13 years old na anak ni Dina ay kinuha si Gabriel at tinago siya sa kanilang backyard hanggang matulog ang lahat. Pagdating ng gabi, pumasok siya sa bahay at sa kusina. Binigyan siya ng armas at isang matulis na bagay. Nilagay ni Gabriel ang armas sa loob ng kanyang hoodie pocket at hawak ang matulis na bagay habang papunta siya sa basement. Dito tinadyakan niya si Jacqueline habang natutulog at inatake gamit ang matulis na bagay hanggang sa mawalan ito ng malay. Sinigurado ni Gabriel na wala na si Jacqueline bago siya lumabas ng basement. Na makatiyak siya na wala na si Jacqueline, umakyat siya sa itaas at ang 13 years old na anak ni Dina ay nalalayan si Gabriel papunta kay Anthony. Pagkatapos paslangin si Anthony, inihulog ang armas malapit sa kamay ni Anthony at sinadyang maling armas ang inilagay. Hindi natin alam kung bakit, pero pagkatapos noon ay umalis na sila. At sinadyang maling armas ang inilagay, maari para lituhin ng mga pulis at pagkatapos noon ay umalis na sila. Kinabukasan pumasok ang mga bata sa banyo at natagpuan si Anthony na nakahiga at may tama sa ulo, samantalang si Jacqueline ay nakuha sa basement kung saan siya pinahirapan. Nakakagimbal na nangyari ang mga ito at nakapagpatuloy sila ng araw na parang wala lang, lalo na si Dina. Dahil sa pag-amin ni Gabriel at mga ebidensya mula sa mga cellphone at mga records, inaresto silang tatlo, si Dina, Gabriel at ang anak niyang 13 years old sa pagkasawi ni na Anthony at Jacqueline. Lahat sila ay kinasuhan ng 2 counts ng first-degree murder. Si Dina habang nasa kulungan ay naghihintay ng kanyang trial ay nakagawa pa ng isang malaking pagkakamali. Nagkaroon siya ng isang phone call na may isang tao kung saan inamin niyang may masama siyang nararamdaman kay Jacqueline at sinabing she shouldn't have moved into my house. What did she think was gonna happen? Malinaw na pinapakita ng kanyang mga salita na mayroon siyang masamang layunin kay Jacqueline at ito ang naging dahilan upang mabilis siyang kasuhan. Hindi siya nakarating sa trial dahil sa sapat na ebidensya. Ang anak ni Dina ay dinala sa isang juvenile facility at magiging eligible na lumabas sa edad na 21. Sa panahong ito, maaring nakalabas na ang anak sa bilangguan. Samantalang si Gabriel at Dina ay may 2 life sentences at may 60 years na sinuspend, ngunit hindi na sila malamang lalabas pa ng kulungan. Ayon sa isang pahayag ng isang police spokeswoman, sinabi niya na 2 buhay ang nawala, 3 ang nakakulong at 4 na bata ang nawala ng magulang at kapatid, lahat dahil sa pagnanasa, pag-ibig at galit. Sa huli ang mga anak ni na Anthony at Dina ay dinala sa pamilya ni Anthony at bagamat mahirap ang kanilang buhay ay nagpatuloy. Ang mag-asawa ay nahirap at i-handle ang sitwasyon kaya madaming nadamay at naapektuhan. Si Jacqueline ay 25 years old. Medyo bata pa pero mali ang makipag-ugnayan sa taong may asawa o may seryosong relasyon, lalo na kung papapasukin pa siya sa bahay. Si Gabriel naman ay may pinagdadaanan na bata pero hindi ibig sabihin na tama ang ginawa niya. Pinasang niya na matindi ang 2 tao.
Ang 13 years old na anak ay bata pa. Baka hindi niya talaga alam ang buong pangyayari. Pero baka rin siya ay binuyo ng kanyang nanay. At sobrang malas lang kung totoo man na ganun ang klase ng nanay na nakuha niya. Pero sa kabila ng lahat, may pananagutan siya. Makakalungkot lang na ganito ang nangyari sa buong pamilya, pati na kay Gabriel. Si Gabriel noong nahuli na siya, nagsurat pa siya ng liham sa isang police spokeswoman kung saan ipinabot niya ang mga saloobin niya. Sinabi niyang sobra siyang nagsisisi at sana balang araw magpatawad ang pamilya ng mga biktima. Pero kahit anong pagsisisi niya, wala na siyang magagawa. May 2 life sentence siya at napakalabo ng makalaya. Sa huli, hindi siya katulad ni Dina na parang wala lang na walang pakialam sa mga nangyari. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi! Ciao!